Ang pambubuli ay hindi lang simpleng pag-aasaran o laruan lang. Kapag hindi ito naagapan, nagdudulot ito ng matinding epekto sa damdamin, pag-aaral at pag-uugali ng bata. Pero ang tanong, paano ba ang tamang paraan ng pakikialam o interbensyon? Paano matutulungan ang batang nabubuli at paano haharapin ang batang nambubuli nang hindi lalong lumala ang sitwasyon? Sa video na ito, ituturo ko ang tamang hakbang para sa parehong panig. Kung ikaw ay magulang, guro, kabataan, siguradong makakatulong ito sa iyo. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang bell para sa mga susunod nating gabay. Kapag may batang nabubuli, ang layunin natin ay iparamdam sa kanya na ligtas siya at hindi siya nag-iisa. Kaya narito ang tamang paraan. Una, makinig ng buong atensyon. Huwag agad magbigay ng hatol o sabihing hayaan mo lang o makinig ka na lang sa kanila. Ang gagawin mo, umupo ka, makinig ng walang putol at ipakita na seryoso ang iyong pakikinig. Sabihin mo, salamat sa pagsasabi sa akin. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pangalawa, tiyakin ang kanyang kaligtasan. Ipaliwanag sa kanya na hindi niya kasalanan ang nangyayari. Walang sino mang bata ang nararapat saktan o ipahiya. Bigyan siya ng kumpiyansa na may gagawin kayong solusyon. Pangatlo, ituro sa kanya na manatiling kalmado. Huwag gumanti ng pananakit at lumayo sa sitwasyon. Turuan din siyang laging magsabi sa matatanda o guro kapag may nangyari. Kapag tayo po ay nagsasagawa na ng intervention, meron tayong dapat na iwasan. Etong halimbawa, huwag siyang pagalitan o sabihing mahina ka. Lalo lang siyang matatakot at hindi na muling magsasalita. Ang batang nambubuli ay hindi laging masamang bata. Uulitin ko po, ang batang nambubuli ay hindi laging masamang bata. Madalas, may dahilan ang kanyang ginagawa. Maaring may pinagdadaanan, hindi marunong magpahayag ng damdamin, o nakikita lang niya ito sa paligid. Kaya narito ang tamang pakikialam o intervention. Una, kausapin ng prebado at mahinahon. Huwag siyang pagagalitan sa harap ng marami. Kapag napahiya siya, lalo lang siyang magagalit at uulitin ang gawain. Kausapin siya ng maayos at tanungin kung bakit niya iyon ginawa. Pangalawa, ipaliwanag ang epekto ng kanyang ginagawa. Sa halip na sermon, iparamdam sa kanya kung ano ang nararamdaman ng kanyang biktima. Sabihin ito sa kanya. Kapag sinasaktan mo siya, nalulungkot siya, natatakot at ayaw na niyang pumasok sa eskwela. Masakit ba kung sa'yo gagawin iyon? Katlo, itama ang pag-uugali, hindi ang pagkatao. Ulit po, itama ang pag-uugali, hindi ang pagkatao. Sabihin mo ito sa kanya, mali ang ginagawa mo, hindi masama kang bata. Ano ho? Ang sasabihin mo, mali ang ginagawa mo. Huwag mong sabihin, masama kang bata. Ipakita na may pagkakataon pa siyang magbago at gumawa ng tama. Kaapat, magtakda ng malinaw na hangganan. Ipaliwanag na ang pananakit ay hindi katanggap-tanggap at may tamang kahihinatnan kung uulitin pa ito. Hindi bilang parusa lang, kundi para matuto siya. Kapag nagsasagawa tayo ng intervention sa mga batang nambubuli ay meron tayong dapat na iwasan. Huwag gumanti ng paninisi o pananakit. Hindi ito magtuturo ng mabuting asal. May ilang mahalagang paalala para maging epektibo ang inyong pakikialam o ang inyong intervention. Una, maging patas at balanse.
Huwag pumanig agad ng walang sapat na impormasyon. Alamin ang buong kwento mula sa parehong panig. Kasunod, makipagtulungan sa eskwelahan at ibang magulang. Ang solusyon ay mas mabilis kung magtutulungan ang guro, magulang at bata. Huwag itago ang problema. Mas lalo itong lumalaki kapag binabaliwala. Kasunod pa, humingi ng tulong kung kailangan. Kung ang pag-uugali ay paulit-ulit o kung may matinding takot at lungkot ang bata, huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa konselor, guro o eksperto sa pag-uugali ng isang bata. Panghuli, ang pagbabago ay tumatagal ng panahon. Huwag mainip. Ang layunin ay itama ang ugali at ibalik ang tiwala at kapanatagan ng loob. Ang tamang intervention ay hindi tungkol sa paghuhusga, kundi sa pagtutuwid at pagtulong. Ang bawat bata ay may karapatang lumaki ng ligtas at may pagkakataong magbago. Kung may karanasan ka o tanong tungkol dito, isulat mo lang sa comment section. Babasahin ko at sasagutin ko sa abot ng aking makakaya. Ibahagi mo rin ang video na ito sa mga kaibigan, magulang o guro para marami pa ang makatutulong. Maraming salamat sa panonood. Ingat po tayong lahat at maging gabay sa ating mga kabataan. Ako po si Kuya Al. Ito pong ating channel. Pag-usapan natin. Paalam po.